Mga kapuso, matunog po ngayon ang usapin ng pagsasaligal ng marijuana, lalo na ng bitawan ni President-elect Rodrigo Duterte ang pahayag na suportado niya ang medical marijuana or medical cannabis. Pero handa na nga po ba ang Pilipinas para isaligal ito? At para sagutin po ito, makakasama natin ngayon umaga dito sa studio sina Dr. Donabel Cunanan at Kimmy Del Prado ng Philippine Cannabis Compassion Society. Good morning po sa inyong dalawa. Magandang umaga, Karen. Okay, ikaw muna, Donabel. You're a dentist. Yes. At meron kang anak, alam ko to kasi na-interview ko na kita, I think mga 2 years ago, with your daughter Julia. Yes. Oo. Ano yung sakit ng iyong anak? My daughter Julia is suffering from partial seizure disorder, and sadly is an intractable form of epilepsy. And because of that, she also has a global developmental delay. And at the same time, meron po siyang cerebral palsy. So may cerebral palsy tapos meron pang epilepsy. Pero alam naman natin na ang epilepsy, meron ng gamot dito, hindi ba? So bakit ina-advocate niyo pa yung paggamit ng medical marijuana if there's already an existing drug against epilepsy? Okay, technically, no, Miss Cara, wala naman talagang gamot sa epilepsy. So, sad to say. Yung mga commercially available anti-epileptic drugs, they are just meant to control the seizures, but Correct. not to really treat the epilepsy itself. And nagpapasalamat po kami sa Diyos that there are about really 80% epileptic patients that are responding to anti-epileptic drugs. Yeah. But sadly po, meron pong realidad na meron pong 20% not responding to anti-epileptic drugs. At yun po na napapasama po sa 20% na yun pong mga kalagayan ng anak ko na epileptic, na meron po siyang probable na Dravet syndrome. Okay. So yung anak mo kahit nang mag-take ng anti-epileptic drugs, hindi umuubra? Hindi po umuubra, and at the same time, dahil po naranasan namin, nakita mo yun, Miss Cara, no, 2 years ago, we had around 1,000 seizures. So, yun po yung pinaka masakit bilang magulang, no? Na makita mo yung anak mo na totally hindi nakokontrol yung seizure. So, kaya naghanap po talaga ako ng alternative cure. Kasi nakatrial na po kami ng 5 gamot. Trial and error, anti-epileptic drugs. Kung pwede kong sabihin, nagtrial na kami ng valproic acid, phenobarbital, Vimpat, Keppra, and Valium. Hindi talaga umuubra? Hindi siya completely nakokontrol ang seizures, lalong-lalo na po pag may simpleng sipon or obo, lalo po siyang natitrigger. At ang mahirap dito mga kapuso, doon sa mga tao na merong epilepsy, the more seizures that they get, dumadami yung mga brain cells na namamatay. Correct, Tama ba? correct. Kaya po yun ang dahilan, kaya po at 4.5-year-old, nakakalungkot man, no, at 4.5-year-old, hindi pa po nakakasalita yung anak ko. She couldn't even tell mama, and hindi po siya nakakatayo on her own, hindi pa siya completely independent, hindi nakakalakad. So yun po ang dahilan, kaya po talagang I'm passionately advocating for medical cannabis. So, paano ninyo naisip, paano dumating sa inyong desisyon na makakatulong kung hindi nga nagawa ng mga anti-epileptic drugs na maggamot yung sakit ng anak ninyo, bakit ninyo naisip na magagamot ito ng medical marijuana? That was about, Miss Cara, 2 years ago. 2 years ago, my daughter had around 60 times seizure in just a matter of, let's say, 4 hours. And nung nasa hospital kami, kinausap na po kami ng neurologist na sadly wala ho talagang gamot. Okay. And syempre bilang ina, no, na talagang lahat gagawin mo para sa anak mo. And nag-research po kami, and napanood po namin yung story ni Micah and Jun Yutuk. Yun po ang unang medical marijuana advocate po sa Philippines, that was 2 years ago. Okay. Na meron pong sakit na kagaya rin po ng sakit ng anak ko, na probable And they Dravet used syndrome. marijuana? Actually po, nilalaban po nila, humingi sila ng tulong sa Dangerous Drugs Board na kung pwede pong maka-access under a compassionate permit. Pero sadly po, after few months, namatay na po. Pero bakit sino ang nagsabi na pwedeng magamot ng medical? Meron na ba kayong concrete data that will show that medical marijuana can cure epilepsy or this kind of epilepsy that your daughter has? Wala po siya sa Pilipinas, pero po sa Amerika po, marami na po tayong mga pag-aaral. Very, very famous po si Charlotte Figi, yung pong bata na meron pong Dravet syndrome, na talagang totally dumating po sa punto na bedridden siya. Pero po, after na pinainom po siya ng medical cannabis, ngayon po yung bata nag-aaral na po siya. So yun po, nung napanood ko po siya, si Charlotte, iyak po ako ng iyak, and it has given me hope. Sabi ko bilang ina, my husband and I, we decided, we joined at that time the Philippine Moms for Marijuana. Sabi namin, we will help to advocate kasi alam namin yung hirap, yung sakripisyo na maging isang ina ka na
nangingisa yung anak mo sa harapan mo. And yet, kahit dalhin po namin siya sa hospital, sa ER, the only thing that they can do is mag-inject lang talaga ng Valium. Because they were thinking na pag, syempre, wala ng brain activity, tulog na ang bata, hopefully po, mahihinto ang seizure. Pero pag nagising, ayan na naman po talaga yung seizure. Okay. Kimi, ikaw ay isang advocate nitong medical cannabis or medical marijuana. Siyempre, pag sinabing marijuana, ang mga tao ang iisipin kaagad ay pot, di ba? Yung nakaka-high, drugs. Yun ang iniisip, di ba? Pwede kang maging addicted dito. Pero para lang malinaw sa publiko, ano ba ang kaibahan nitong medical marijuana? Ano ba ito? Inhale sa mga bata. How does it look like compared to what we usually know na ano ba yung marijuana, yung sinusmoke? Oo. Alright, so we get that misconception Right. na anong gagawin niyo, papasmokin niyo ba yung mga bata? Na-develop na kasi siya into a ingestible form. Ano na siya, na-develop na siya into oil, which is being used Oil? in oil form. Okay. So, smoking is out of the question. We are dealing with kids here. We are dealing with patients who can barely move, Okay. cannot manage their pain. So, what we're pushing for is yung kasi mga bata to parang common sense naman. We will not encourage. We don't even promote for the recreational use. So, ang iintindihin natin dito is mga bata yung pinaglalaban natin at saka yung mga So anong itsura pasyente. niya? It's, Kasi ang alam natin na ang cannabis is it's a plant, Yeah. 'di ba? Tapos para gawin siyang marijuana parang I don't know, hindi ko talaga alam. Nakikita ko lang ito sa pelikula at sa telebisyon na yun nga na ini-smoke nila yung plant mismo or kung ano mga form nito. Pero itong medical marijuana, ano, capsule form, It oil, can be in paano ba ito? capsule, it can be in oil, whatever's fastest na makapag-bring ng relief sa katawan. Okay. So right now, yung pinaglalaban ng mga magulang na may mga anak na may seizure, it's the oil form. Okay, It's the alpha. pero anong kaibahan ng epekto nito sa katawan? Kasi alam natin, yung marijuana, sinabi na to ng Philippine Drug Enforcement Agency, ng PITEA, ng all other anti-illegal drugs natin na mga task force, sinasabi na nila na may mga epekto ito sa katawan. Ito, halimbawa, this is marijuana na sinusmoke na marijuana. Mabilis na pagtibok ng pulso, ng puso, so bibilis yung pulso mo. Tapos magiging mapula yung mata, natutuyuan yung bibig at lalamunan, magiging malimutin, tapos mabagal kumilos at mag-isip. May iba pa tong mga side effects. And ang sinasabi, it is addictive. Can I answer that? Okay. Sige, okay, I Donna would like Bel. to answer that, no, Ms. Cara, kasi we've been taking anti-epileptic drugs for 4 years already. And I would like to address yung side effects. Ito pong sinasabi ng PNP regarding dun sa side effects ng marijuana, wala pa naman po siyang proven na we would like to know the actual research, yung pong mga participants na talaga pong documented siya. Kasi as far as we know, napaka-powerful po ng research ng Amerika. So doon po, malinaw na sinasabi po nila ng mga common na tao na anti-medical cannabis bill na nakakakos daw po ng cancer ang medical cannabis or marijuana, which is hindi naman po yun totoo. Kasi marami pong mga nagpapatunay na research sa Amerika na in fact na-alleviate po yung pain ng cancer patients and eventually po nag-improve po yung quality ng buhay. Okay. So, yun po yung dahilan kaya ina-advocate po namin yung medical cannabis. And can I also add na we have that kind of research here, but then it's already being used in, like for example, in other countries. So with young patients in mind. So with that kind of information, and then we have young patients using this in other countries, and they're showing maganda naman yung nila, positive naman. So science, we have science on our side. So pakinggan natin yung science. If it needs further research, pag-aralan natin before we completely say no to this. Okay. Kasi yun nga yung tinatanong Kasi, di ba, hindi pa naman 100% na sure na nakaka-cure ang marijuana. Di ba kailangan pa ng mas marami pang mga pag-aaral? At least dito sa Pilipinas, wala pang gumagamit ng medical marijuana. So, yan ang tinatanong. Parang bubuksan, ang fear kasi ng maraming tao is bubuksan natin yung market or yung Free ating for all, okay. free for all, yung ating bansa to this medical marijuana nang hindi pa naman napag-aaralan
ng 100%. Okay, meron pong tatlong very important strong points na gusto namin sabihin sa mga tao. Unang-una, we would like all the Filipino to approach medical cannabis in the view of science. Unang-una po sa ibang bansa, sa mayayamang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa mga Israel, legal na po yung paggamit ng medical marijuana. And doon po, marami na po tayong matututunan na maraming buhay na po ang naisalba nito. Okay. At dahil po doon, hindi naman po siguro masama kung subukan din po natin to sa mga kagaya po naming mga pasyente na may debilitating medical condition. Pangalawang punto po namin dito is a basic human right. Kami po bilang magulang, naniniwala kami na sana po ganyan na kalagayan ng anak namin, ibigay niyo po sa amin yung karapatan na magdesisyon kung ano yung sa tingin namin, the right for health, the right to be treated and not be treated. Okay. Di ba po sa ospital, pag ayaw natin ng treatment, pumipirma tayo ng Waiver. So, ang medical cannabis po, nais namin sabihin sa lahat, it is not for everyone. So, yung pong ayaw, naintindihan po namin ang kanilang mga opinion o decision, pero yung pong kaming willing at mga Let's not doktor na willing deprive. po. So, tulungan po kami, makipagtulungan sa amin. Pangatlo po, let's approach medical cannabis in the view of compassion. So, buhay na patotoo na ang buhay ng anak ko, nakita mo, Miss Karen, na gustong lumaban sa buhay. Nakita mo naman yung will niya, willpower to be alive, to be joyful. Pero ito pong anti-epileptic drugs have severe side effects. Hindi po namin to sinasabi para po siraan yung mga doktor kasi po kami po gusto namin pong sa mga manonood no sa aming mahal na mga doktor nakikiusap po kami. Ina-extend po namin ang aming mga kamay na makipagtulungan sa amin para Okay. po magtulungan tayo, magsagawa tayo ng clinical research habang pinoproseso po namin yung bill sa Congress sa Senate. One final question, Kimmy. How do you make sure that hindi maaabuso itong medical marijuana at gagamitin ito ng iba para dumagana pa or dumami pa yung magiging drug addicts? Lalo pa merong matibay na anti-illegal drugs campaign ngayon ang ating papasok na Pangulo. How do you make sure that this will not be abused? Okay, first off, I'd like to take this opportunity to thank our President-elect, Rodrigo Duterte, for openly expressing his support for medical cannabis. Kasi ang sabi niya, he will not deprive the Filipino of the benefits of medical cannabis. Regarding that question kung baka maabuso, that's Yeah. why we're pushing for a bill that will make sure na strictly regulated siya. And what we're saying is strictly regulated. Wag ang iisipin natin is itong gamot na to is mapupunta sa mga tao na merong legitimate medical needs. And that's what we're pushing for, to have the framework to make this work. Kasi nandyan yung siyensya, susuportahan na lang natin. So, the control is out of the issue because we will have a regulatory board for this. Okay. And with that, maraming salamat sa Thank inyo, you so mga much. kapuso. Donna Bel Cunanan at Kimmy Del Prado ng Thank you so Philippine Cannabis Compassion Society. Thank you. Thank you.